Good morning guys! So ngayon ay tapos na kaming mag-mass. Maaga kami nag-miss sa first mass ang inatinan namin. Ngayon, nandito kami sa baba ng apartment kasi kinuha lang ni daddy yung gatas na Enfamil ni Pio kasi ayaw niya yung lasa. Nasusuka siya. So, itry namin siyang isoli sa Costco. Tapos, papalitan namin siya ng ibang milk na medyo kalapit ng lasa nung akin. Kasi nasusuka talaga siya. Sabi ni tinikman kasi ni daddy kahapon, hindi daw talaga masarap. So, susubukan namin isoli. No, na. Baka, hayaan mo lang kung tatanggalin niya. Baka naiinitan siya. Hayaan mo lang. Tanggalin mo na. Ay, nako. Baka nainitan na kasi. So, yeah, susoli namin. Baka tatanggapin ng Costco. Tapos, doon na din namin papalitan ng gatas kung ano yung mas malapit sa breast milk ko. Kasi, kailangan na namin siyang i-mix para matututo pa din siyang magdudodo nung nipple. So, yeah. Ayan, guys. Tingnan nyo yung paligid namin. Para kaming makulimlim, pero usok yan galing sa mga wildfire. Yan. Para kaming uulan, pero hindi. Mausok lang talaga. Dito na kami sa Costco, guys. Pero si daddy na yung lumabas. Kasi, ano lang naman, magsusoli lang naman siya. No ba? Ay, nako. So, andito na kami sa bahay, guys. Nasoli na pala ni daddy. Nasoli na niya yung gatas. Kahit nabawas na yung isang lata. Ang sinabi lang niya doon sa Costco is, hindi nga gusto ng anak namin. So, tinanggap pa din nila, guys. Tinanggap pa din nila yung gatas. Ang galing talaga, no? Kasi kapag hindi magustuhan ng customer nila yung product is okay lang na isoli. So siguro yun yung binabayaran namin ng membership kasi merong annual membership dun eh. So yeah, hindi pa kami alam kung ano yung gatas na ipapalit namin kay Alicia. Ay no, kay Pio pala. Maghahanap pa kami ng maganda-gandang gatas na ipapalit sa kanya. So ngayon, nagluluto ako ng sinigang. Ayan. Nagsinigang ako sa ulo. Naalala nyo yung nag Seafood City. Bumili ako ng ulo ng salmon. Masarap kasi yung ulo ng salmon and mahal kasi yung katawan ng salmon talaga yung bibilin ko. Kaya usually talaga ang binibili ko sa Seafood City is yung ulo ng salmon. So yeah, and then naglalaban na din pala ako. Habang tulog yung mga anak ko. Natutulog. So, tingnan nyo guys, mausok yung paligid namin. Kasi nabalitaan nyo ba yung, yung wildfire? Ayan, papakita ko sa inyo ha. Ayan oh. Pero, hindi siya kita masyado sa camera. Pero dito sa area namin, mausok talaga siya. Oh, tingnan nyo oh. Ayan oh. Ayan, grabe ang wildfire sa north area dito sa Manitoba ngayon. Ayan no, kung kita nyo yan sa camera, usok yan, hindi siya fog. Puro kami usok dito ngayon dahil sa wildfire. So ipagdasal natin yung mga nadamay sa wildfire sa mga Flin Flon, Manitoba area. Doon area ang sobrang affected ngayon sa sa wildfire. And then, naka-evacuate na sila dito. Yung iba, naka-evacuate na. Yung iba yata, hindi pa. I don't know. I'm not sure kasi hindi ako masyadong nanonood ng balita. Nababalitaan ko lang siya lagi sa Facebook. But yeah, tinan nyo yung paligid namin. Sobrang mausok kami and sobrang init kami ngayon. And tomorrow is uulan daw. Hopefully ay makakatulong siya sa wildfire. But I don't think so kung makakatulong siya. Kasi hindi yata ganon din kalakas yung ulan na mangyayari bukas. But yeah. But okay lang kami dito sa Winnipeg. Lagi lang nilang sinasabi nga, hindi daw safe yung hangin ngayon na naamoy kasi dahil nga sa usok. So, hinaano nila na wag muna masyadong lumalabas. But yeah, ang ganda kasi yung weather sa labas ngayon eh, mainit kami. And kaya marami ding naglalabasan ngayon na tao. Alam nyo guys kung bakit uso dito sa Canada yung wildfire is sobrang dry dito. As in sobrang dry dito talaga yung
yung paligid kapag summer, sobrang dry talaga. Pero last year wala kaming ganito talaga. Okay lang kami last year, but ngayon talaga is kami yung natamaan dito sa Manitoba ngayon ng wildfire. Grabe. Ang sabi dun sa balita is tinutulungan na kami ng US na mga firefighters kasi nga malaki yung sunog, malaki talaga yung sunog dito. And sobrang nakakaawa yung mga naapektuhan talaga sa sunog ngayon. But, yeah, let's just pray kasi ganun talaga. Wala tayong magagawa minsan. Pagdadasal na lang yung mga naapektuhan sa nangyari ng ganito. Kasi yung iba is wala silang nabitbit na kahit ano. Kaya they are asking some donation ngayon, mga damit, mga sapatos, mga pagkain. Nag-aas sila ng mga donations ngayon. Kasi maraming families na naapektuhan and then nandito sila ngayon sa Winnipeg nag-evacuate sila. So yeah, eto na ang niluluto ko. Malapit na 'to maluto. Ito kasing talong, guys. Ang laki niya sobra. Sayang kasi kapag di ko siya ubusin kaya ilalagay ko na lang siya lahat. Mabubulok kasi siya sa ref kapag hindi ko siya ilagay lahat. Kaya ang inano ko is ilagay ko na lang siya lahat. Kainin na lang natin yan. Gulay naman yan eh. So, yeah. Meron akong okra pala. Kapag nagsinigang pala ako, guys, nilalagyan ko ng tanglad. Mabango. Ayan na, ilalagay ko na to para mas bumango na siya. Meron akong okra. Ayan. Lagay natin itong okra. Spinach ang ilalagay ko. Titikman na natin. Asim. Sarap. Ayan, nilahat ko na yung spinach, guys, bago pa siya masira. Kasi matagal na yung spinach na yun. Nung last time na nag-Costco pa kami. So, yan. Pakuluan ko lang siya kaunti. Tapos, yan, okay na yan. Ano? Bakit? Nagluluto man ako kay kuya na ulam at ate. Opo. Opo. Alam nyo, guys, nakikita ko na yung kalikutan ni Pio. Ibang-iba siya kay Elisha, but magkalapit siya kay Ethan. Kasi
Si Ethan dati, nung ganito siya kalaki, malikot na talaga siya. Si Alicia is napaka-behave na bata. Napakabilis alagaan. Kasi yan, si Alicia kapag may ginagawa ako, tahimik lang siya. Pinapaupo ko lang siya dun sa upuan niya. Ayan. Pinapaupo ko lang siya dyan. Tapos nakatingin lang siya sa akin. Nakatingin lang siya sa akin kung ano yung mga ginagawa ko. Pero ito guys, hindi yan. Gusto laging karga. Gusto laging nakadikit kay mami. Tingnan mo, malaway din yan siya. Ang dami laway lagi. Sa isang araw, makadalawa, 3 bib ako na ganyan. Sa kanya kasi laging nababasa. Hindi pwedeng hindi lagyan siya ng bib kasi yung kati-kati niya dito sa ilalim ng liig, mas dumadami siya. Yeah. So hindi ko alam kung ano na mangyayari dito sa amin. Mas magagalit na siguro sa amin yung matatanda dito sa baba. Kasi ito si Pio talaga, nakikita ko na. Malikot talaga to. Malikot na bata. Parang si kuya talaga to. Iba talaga ang lalaki sa babae. I don't know sa ibang nanay kung same ng experience sa akin. Pero ako kasi, sa panganay ko, lalaki kasi yun, malikot talaga. Kay Alicia is napaka-behave, napakaganda alagaan ng mga babae. Pag lalaki, pakahirap! Ayan ang bebe ko. Ganyan-ganyan yung bebe na yan Palangga ni mami, oy. Palangga ka na ni mami. Kiss mami. Di naman ni sila kabalo mo, Bisaya. Oy! Ha? Sawa na to ni pag uli si Kihor. Di magkasinabot ni Lolo ni Lola. Di magkasinabot ni Lolo Lola na. Unsaon man na. Di man kabalo si Lolo Lola mo in English. Di pud ka magalisod pud magtagalog. Unsaon naman nato ni. Dito kasi sa bahay guys, Tagalog lang kami. Kasi nga si Kevin Tagalog. Hindi naman siya gaano nakakaintindi kasi ng Bisaya. Kaya hindi na natututo yung mga anak ko mag-Bisaya. Kahit na gustong gusto ko silang turuan mag-Bisaya. Kasi iba pa din kapag may iba, natututo sila ng Bisaya. Minsan kapag kami lang dito sa bahay, binibisaya ko sila. Pero hindi sila nakakaintindi. Si kuya din hindi na nakakaintindi. Hello po! Hello po! Sabi mo, tapos na kami maligo. Tapos na kami maligo po. And look at my pandesal! Look at my pandesal! Pandesal yan? Pandesal yan? Punching. Punching. Pogi talaga ng bebe ko na yan. Napaka-pogi talaga, nangangagat ng dodo. Nanggigigil ako dito Nanggigigil. Da.